will shout. So we cry out, heavens come down. We will go, shouting loud, your name is holy. We will shine your light. Let the whole world see your glory. We will go, we will go. For your glory we will go. Amen. You call us out of darkness into amazing grace. We'll tell the story of your love, So we cry out, heavens come down. We will go, shouting out, your name is holy. We will shine your light. Let the whole world see your glory. We will go. We will go. For your glory we will go. For your glory we will go. Let us open up our eyes to Jesus. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our heart to hear your call. We sing, open up. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our heart to hear your call, Jesus. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our eyes to hear your call. We will go, shouting loud, your name is holy. We will shine your light. Let the whole world see your glory. We will go, shouting loud, your name is holy. We will shine your light. Let the whole world see your glory. We will go. We will go. For your glory we will go. For your glory we will go. Jesus, we will go, Lord. For your glory we will go. Hallelujah. You are truly Lord. You are glory. You are holy, Lord. Hallelujah. Tunay kang mabuti, Panginoon. In Jesus' name. Let us sing, church. Great is the Lord God Almighty. Oh, great, oh Lord. Great is the Lord
spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows. Oh, my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine you're great, oh Lord? Could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. We sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. We sing the king. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory.
saved, Lord God. And you set us free, Panginoon. You are holy, holy, holy forever, O Jesus. You never fail us, Lord God. In 1,000 generations, you will never fail us, O God. Hallelujah. Generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Let us sing. And all will gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. We sing your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominions, all bound and position, your name stand above them all, and the angels cry. All creations rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Oh, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we will sing the song forever and amen, and the angels cry. Holy,
thank you, Jesus. We praise your name. We will shout your name, O Jesus. Hallelujah. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Dako na po tayo sa ating scripture reading. Ang scripture reading natin ay matatagpuan sa Deuteronomy 6 verse 6 to 7 na babasahin ng ating tagapagbasa na si Miguel Amberga. Para po sa ating scripture reading, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan sa oras ng paggawa at pamamahinga sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Maaari na po tayong umupo. Ngayon po ay tayo makikinig sa mensahe ng Panginoon tungkol sa pagpasa ng isang pamana ng pananampalataya sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Tinatawag ko po si Pastor Rafi Malang to share the message of the Word of God. Good morning. Napakabilis ng panahon. Hindi natin namamalayan. Ngayon po ay May na pala. So, kailan lang ay January. Pero dahil nga mabilis ang panahon, ngayon po ay May na. No? This month of May ay ang ating pong tema sa buwan ng May is about faith and family. No? So, for this Sunday, we'll be talking about passing down a legacy of faith. And then on the next Sunday, Mother's Day po next Sunday, so we'll be talking about the influence of a godly mother based on Proverbs chapter 31. No? Then on May 18, on the third Sunday, ang topic po natin ay unity in the family of God. Ephesians chapter 4, 3 to 6. No? At sa last Sunday naman po ay ito po ay Mission Sunday natin. So kaya ang pag-uusapan po natin sa last Sunday would be about mission. So this morning, we'll be talking about passing down a legacy of faith. Ang ating pong text ay sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, no? Na binasa po sa atin ni Miguel. No? Basahin din natin sa Tagalog, sa English, no? Kasi binasa ni Miguel kanina sa Tagalog. So basahin naman natin ngayon sa English. Sabi diyan, "And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children." May isang lalaking pastor na bumisita sa isang baryo upang mangaral. Habang siya po ay naglalakad, nadaanan niya yung isang matandang babae na nakaupo sa harap ng kanyang bahay. May hawak na lumang Biblia, so parang ganito, no? Lumang Biblia. No? At tahimik na nagpipray. So nilapitan po ni pastor itong matandang babae at nagtanong, sabi niya, "Lola, ano po ang ginagawa ninyo?" Ngumiti yung matanda at sinabi, "Ipinagpipray ko po yung aking mga apo." "Pastor," sabi niya, "hindi na po ako makalakad ng malayo o makasama sa mga gawain sa simbahan, pero araw-araw ko pong pinagpipray ang aking mga apo. At sabi niya, tuwing may pagkakataon, kinakausap ko sila tungkol sa Panginoon. Gusto ko pong matutunan nila kung gaano kabuti ang Diyos." Pagkaraan ng ilang taon, muling bumalik si pastor doon sa lugar na yon. At laking tuwa po niya nung makita niya yung isa sa mga apo ni Lola ay isa ng aktibo na kabataan doon po sa kanilang church na siya po ay nagba-Bible study, nagsiserve, at siya po ay marunong nang mag-pray. Yung binhi ng pananampalataya na hinasik nung kanyang lola ay unti-unting namunga. Mga kapatid, ang pananampalatayang isinasabuhay at ipinapasa sa susunod na henerasyon ay may kapangyarihang magpatuloy at magbunga. Hindi lang sa sarili nating buhay, kundi sa buhay ng ating mga anak, sa buhay ng ating mga magiging apo, at sa mga taong ating naaabot. Ito yung diwa, ito yung essence ng Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7
ang pagpasa ng isang buhay o isang buhay na pananampalataya sa pamagitan ng puso, sa pamagitan ng pagtuturo, at sa pamagitan ng ating mga halimbawa. Sabi nga, it is better caught than taught. No? Malaking tulong po yung ating pagtuturo, pero mas nakakatulong po at mas madali nilang natututunan kung ito pong itinuturo natin ay nakikita nila sa atin sa pamamagitan ng ating mga halimbawa. In every generation, God calls His people to pass down His truth, His love, and His commands. A lasting spiritual legacy is not automatic. Hindi po automatic yan na mamamana ng ating mga anak at mga apo. Kinakailangan po nating maging intentional. No? In Deuteronomy chapter 6, si Moses, tinuturo niya sa mga Israelita kung paano ipipreserve yung kanilang pananampalataya across the different generations. Sa mga iba't ibang salinlahi, tinuturo sa kanila ni Moses, paano ba natin mapipreserve itong ating pananampalataya at maipapasa at tiyak na maipapasa sa mga susunod na mga tao pagkatapos natin dito sa mundo. Sa ating pong pag-aaral ngayon mula po sa talata sa Deuteronomy chapter 6, ay titingnan po natin paano nga ba natin maipapasa, maipipreserve itong ating pananampalataya at ito'y mamanahin ng ating mga anak at magiging mga apo at mga kaapu-apuhan. So, yun po yung ating mga titingnan sa umagang ito. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, magpapasalamat po kami sa inyong salita na aming pagbubulayan sa umagang ito. Nawa nga po, Panginoon, ay maunawaan namin, matanggap namin ang inyong mensahe at kung paano po namin ipipreserve ang aming pananampalataya, paano po namin ito maipapamana at maipapasa sa mga susunod na henerasyon, sa aming mga anak at sa aming mga apo at sa aming mga magiging kaapu-apuhan. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami na itong aming pananampalataya ay hindi lang matapos sa amin, kundi ito po ay makarating hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Dalahin ko nga po, Panginoon, gamitin niyo po kami bilang inyong mga vessels, bilang inyong mga instrumento upang ang pananampalatayang ito ay lumaganap at ito po yung aming iiwanan na legacy sa aming mga may iwanan dito sa mundo. Salamat po, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una po na pamamaraan para maipasa natin yung ating pananampalataya, maipamana natin sa mga susunod na henerasyon is to keep God's Word in our hearts. Sabi ni Moses doon sa mga Israelita, and these words that I command you today shall be on your heart. No? Itong mga kautosang ito, itong mga salitang ito, ang sabi ni Moses, nung pinakausap po niya ang kanyang mga kababayan, sabi niya, itong mga salitang ito na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, ay sa iyong puso. Bago po natin maipasa ang ating pananampalataya sa iba, kailangan ito'y mabuhay muna sa atin. Kinakailangan ito'y buhay sa ating puso. Hindi sapat yung kaalaman sa ulo lang. Kahit na napakarami mong alam sa Bible, kahit na i-memorize mo yung buong Bible, kung itong mga salita ng Diyos ay nandito lang sa isipan mo, hindi po ito sapat. Dapat ito po ay isinasa puso. Isinasa buhay. Ang ating personal na kaugnayan sa Diyos, yung ating personal na relasyon sa Diyos, ito po yung magiging pundasyon ng ating pamumuhay at pagtuturo sa susunod na henerasyon. Again, sabi po doon sa verse 6, ng Deuteronomy chapter 6, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito ay sa inyong puso. Ang utos ng Diyos ay hindi lamang para alalahanin, hindi lang para i-remember natin yan, hindi lang para i-memorize natin yan. Ito ay dapat manahan sa ating puso. Sa Biblia po, kapag pinag-uusapan ng puso, hindi lang po ito yung ating emosyon. Kapag pinag-uusapan ng puso sa Biblia, ang ibig sabihin po nito, ang tinutukoy po dito, ito po yung sentro ng ating pagkatao. Ito po yung ating kaisipan, ito po yung ating mga desisyon at mga pag-uugali. No? So kapag sinabing puso sa Biblia, hindi lang emosyon ang pinag-uusapan dyan. Kasama dyan yung ating kaisipan,
yung ating mga pagdidesisyon, yung ating pag-uugali, yung ating mga karakteristik, yung karakter natin, kasama dyan sa puso na yan na sinasabi sa Biblia. So, hindi lang natatapos doon sa emosyon. No? Kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, kapag ang salita ng Diyos ay nasa ating kaisipan, nasa ating mga pagdidesisyon at nasa ating pag-uugali, no? Ito ang nagiging gabay sa ating mga araw-araw na pagdidesisyon. Ito yung ating nagiging panangga laban sa kasalanan. At ito yung ating nagiging inspirasyon sa araw-araw. So sana po nagiging inspirasyon yung mga sinesend kong daily devotional sa ating GC. Kaya lang this week po ay pasensya na at hindi po ako nakapag-send ng ilang araw. No? Hindi nyo napansin ano? Hindi nyo napansin kasi di nyo binabasa. Pero kung nagbabasa kayo noon, mapapansin nyo, ay si pastor din na nagsesenda. So kasi masyadong maraming ganap ngayong week na ito. So simula Monday hanggang kahapon, tuloy-tuloy po. Para akong showbiz ngayong week na ito. Kaya hindi ako nakapagpapadala ng ating daily devotion doon sa ating GC. No? So, pero magre-resume po tayo next sa Monday o bukas. No? So yun, kapag ka tayo po ay pinag-uusapan ang puso sa Biblia, hindi lang ito limitado sa ating emosyon. Sabi nga doon sa Psalm 119 verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So again, yung puso na yan, kasama po rin ating kaisipan, intellect, kasama yung ating mga decisions, yung mga ginagawa nating decision sa bawat araw, at kasama rin yung ating mga karakteristik o yung mga karakter natin, yung pag-uugali natin. So ang taong may pusong puno ng salita ng Diyos, malakas siya spiritually. Meron siyang direksyon sa kanyang buhay at meron siyang kakayahan at meron siyang desire na magpasa ng pananampalataya sa iba. Ito po ang taong ang kanyang puso ay puno ng salita ng Diyos. Andun yung kanyang desire na ipasa ito. Yung pananampalatayang na-discover niya, yung pananampalatayang natamo niya sa Panginoon. Nandun yung kanyang pagnanais na ito'y ipasa, ipamana sa iba. No? Ang tanong, ang puso mo ba ay tahanan ng salita ng Diyos? O baka nananatili lang ito sa ating isipan at sa ating bibig? No? Isang tatay, gusto niyang turuan yung kanyang anak na mag-pray, pero siya mismo, hindi naman nagpipray. Kagaya sinasabi ko kanina, it is better caught than taught. Mas madali nating maipapasa yung ating mga gawi, yung ating mga actions, kaysa sa ating mga salita. Mas madali nating maipapasa sa pamagitan ng ating mga examples. Paano natin tuturuang mag-pray yung ating anak kung tayo mismo ay hindi naman nagpipray? Paano natin tuturuang magbasa ng Bible ng ating mga anak kung hindi naman nila tayo nakikita nagbabasa ng Bible? Diba? Paano natin sasabihin, anak, magsimba ka? Eh, ikaw, nasaan ka ba? No? So, dapat tayo mga magulang, anak, magsimba tayo. Tara, punta tayo sa church. No? Hindi yung sasabihin lang natin, anak, sige na, pumunta ka na doon. Pag-pray mo na lang ako. So, kung gusto po nating turuan ng ating mga anak, dapat ito ay makita sa atin. Mas madali po nilang matututunan ang isang bagay kung ito po ay nakikita na rin nilang ginagawa natin. So, kung nais nating maipasa yung ating pananampalataya, ito ay dapat nagsisimula sa ating sariling mga puso. Pangalawa po, sabi riyan, keep God's word in your heart. Isa puso natin. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, sabi riyan, teach God's word diligently. You shall teach them diligently to your children. Ang salitang diligently ay nangangahulugang masigasig, masinsinan, at paulit-ulit. No?
Kapag sinabing diligently, hindi lang yung ginagawa ay sinasagawa ng minsanan lang. Masigasig. Matyaga, masigasig, paulit-ulit. Hindi ito isang beses lang na pag-uusap. Ito ay tuloy-tuloy na pagtuturo sa pamamagitan ng mga simpleng pag-uusap, kwentuhan, tanungan, at pag-uugali sa pang-araw-araw. So yung pagtuturo na yan na sinasabi ni dyan sa Deuteronomy chapter 6, yung pagtuturong diligently ay nangangahulugan itong tuloy-tuloy na pagtuturuan sa pamamagitan ng simpleng usapan, kwentuhan, at sa ating mga pag-uugali sa bawat araw. Ang unang paaralan daw ng pananampalataya ay ang ating mga tahanan. The first school of faith is our homes. Doon po sa tahanan unang matututunan o dapat unang matutunan ng mga bata ang tungkol sa pananampalataya. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos, tandaan po natin mga magulang, mga magiging magulang sa pagdating ng panahon, tandaan po natin ito. Ngayong hindi pa kayo magulang, mas maguting nalalaman na ninyo ito. Para pag kayo ay nandun na sa panahon na kayo ay mga parents na, may mga anak na kayo, alam nyo na. No? Ang pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi lang po responsibilidad ng mga pastor at mga Sunday school teachers. Pasalamat tayo dahil may mga Sunday school teachers tayo na nagtuturo sa mga bata. Pasalamat tayo dahil may mga church leaders, may mga pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak, pero hindi po nila responsibilidad iyan. Ito po ay responsibilidad nating mga magulang. Ito po ay tungkulin ng bawat magulang, bawat guardian at tagapagturo sa tahanan. Dapat nating ipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng mga kwentuhan, panalanginan, mga example, halimbawa sa ating buhay at sa araw-araw na pag-uusap. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, verse 4, palakihin ninyo sila sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ang masigasig na pagtuturo ay hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. So hindi lang ngawa ng ngawa. Dapat makita sa ating mga gawa. No? Kapag nakita ng mga bata na sinasabuhay natin ang ating itinuturo, sabi nga, walk the talk, doon nila ito mas naiintindihan. Doon nila ito mas lalong nauunawaan kapag nakikita nila ito sa ating buhay. Ganun pala yun. No? Ganun pala yung pagsunod. Ganun pala yung pananalangin. Ganun pala yung pag-aaral ng salita ng Diyos kapag nakikita nila na isinasabuhay natin. Tulad ng isang magsasaka na araw-araw na nagdidilig ng kanyang pananim, ganun din ang mga magulang o mga tagapagturo ng pananampalataya. Hindi lahat agad makikita natin ang bunga. Pero sa patuloy na pagtuturo, pagtutok at pananalangin, unti-unting tumutubo ang pananampalataya sa puso ng mga bata. Tingnan natin yung mga youth and young professionals natin ngayon. Ilan dyan sa kanila ay lumaki sa Sunday school. Lumaki nga ba? So, karamihan sa kanila ay laking Sunday school. No? At doon po ay naturuan sila ng mga salita ng Diyos at namulat sila sa kanilang murang edad. So, sa pamagitan po ng mga pagtuturo at salamat po sa mga Sunday school teachers natin noon na maginamit ng Panginoon upang sila ay maturuan. At sa pamamagitan ng mga examples ay mas natuto sila, no? Sa pamamagitan ng mga examples sa pinapakita ng ating mga Sunday school teachers. At sila naman ngayon ang mga Sunday school teachers na magtuturo ng mga bagong kabataan sa mga susunod na henerasyon. No? So, katulad ng isang magsasaka, dapat po nating ipagpatuloy ang pagtatanim, pagdidilig, pangangalaga sa pamamagitan ng patuloy na pagtuturo, pagtutok at pananalangin upang makita natin na unti-unting tumutubo ang pananampalataya sa puso ng mga bata, sa puso ng mga anak natin, at sa puso ng mga magiging apo natin. Pangatlo, integrate faith in everyday life. No? Sabi riyan, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Kapag magkakasama kayo sa bahay, ano bang pinag-uusapan ninyo?
Yung latest showbiz chika ba? O kung ano-ano lang. No? So mas maganda na pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya, ang tungkol sa salita ng Diyos. No? Ang pananampalataya, tandaan po natin, hindi lang para sa linggo sa simbahan. Dapat ito ay isinasabuhay sa pang-araw-araw, sa bahay, sa mga lakaran, bago matulog, paggising. Sa ganitong paraan, nagiging natural na bahagi ng buhay ng bata ang presensya at katuruan ng Diyos. Ayon sa talata, ang salita ng Diyos ay dapat pinag-uusapan habang nasa bahay, habang naglalakad, bago matulog at paggising. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng ating araw ay pagkakataon upang ilapit ang sarili at ang iba sa Diyos. No? So lahat po ng pagkakataon sa buong maghapon ay meron tayong pagkakataon na tayo ay ilapit natin ating sarili sa Diyos at maging ating mga anak, hindi maging ating mga apo. Hindi naman ito formal na lecture na parang nasa school, kundi natural na pag-uusap lang. Habang kumakain, habang naglalakad papuntang eskwelahan o bago matulog, kapag isinasama natin ang pananampalataya sa mga simpleng usapan, ito po ay nagiging normal at mahalagang bahagi ng buhay ng ating pamilya. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, naririnig natin ito madalas kapag mayroong mga child dedication. Sabi doon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatanda niya ay di niya ito malilimutan. Kung may problema ang anak mo, turuan siyang mag-pray. Kapag may tagumpay, pag may mga success, sabay kayong magpasalamat sa Diyos. Sa ganitong paraan, natututunan nilang kasama ang Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay. Hindi lang sa katagumpayan, kundi sa panahon na may mga problema at may mga pangangailangan. May isang pamilya na may simpleng kaugalian. Ito magandang i-adapt natin nasa family. Meron silang isang simple pero magandang kaugalian. Bago kumain, ginagawa nila, nagsishare sila ng isang bagay na pinagpapasalamat nila sa araw na yon. So halimbawa, during dinner time, bago sila kumain, magsishare sila ng mga bagay na pinagpapasalamat nila na nangyari sa buong maghapon. Pagkatapos, nagbabasa sila ng isang verse mula sa Biblia. Sa simpleng paraan na ito, yung kanilang mga anak natutong isama ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Simpleng pamamaraan, share mo lang, anak, ano yung pinagpapasalamat mo sa araw na ito? Yan. So, simpleng pasasalamat, no? Tapos, magsishare ng isang Bible verse, no? And then, saka sila magpipray at kakain, no? So, pwede nating i-adapt ito sa ating pamilya. Simpleng pamamaraan, pero malaki po yung nagiging impact sa buhay ng mga bata, no? Ang pagpapasa ng pananampalataya ay hindi isang aksidente. Ito po ay gawain ng puso, ng isipan at buhay. Bilang mga magulang, bilang mga lolo't lola, mga teacher, mga leader, tinatawagan tayong maging tapat na takapagdala ng liwanag ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. May isang babae na lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola, so lola's girl ito. Wala siyang magulang na kasama. Ang lola na lang niya ang kanyang nakasama sa kanyang paglaki. At ang lola niya ang nagturo sa kanya ng lahat. Mula sa pagpipray tuwing umaga, pagbabasa ng Bible sa gabi o gabi-gabi, hanggang sa simpleng pagtulong sa kapwa. Araw-araw, inuulit ng kanyang lola ang isang simpleng paalala. Ang paalala ng kanyang lola ay ganito. Sabi niya, anak, kahit anong mangyari sa buhay, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Siya lang ang hindi ka iiwan. Ito po yung palaging pinapaalala ng lola sa kanya. Lumaki itong batang ito, naging abala sa pag-aaral, katulad ng mga young people natin. Nung mga nagsipagkaaral na, nagsipag-high school at college na, naging mga busy na sa kanilang pag-aaral. Tapos nagkatrabaho, lalo nang naging busy.
at naligaw ng landas. Ito yung malungkot. Pinalaki siya ng lola niya sa kanyang pananampalataya, tapos nung nagkatrabaho na siya, naligaw ng landas. Ngunit, sa isang mabigat na pagsubok, naka-experience siya isang matinding pagsubok sa kanyang buhay, doon niya naalala yung tinig ng kanyang lola. At sa gitna ng mga luha at kahirapan, lumuhod siya at muling tumawag sa Diyos. Muli siyang bumalik sa pananampalataya at ngayon, isa na siyang Sunday school teacher. Hindi po sila yon. Ang simpleng pamumuhay ng pananampalataya ng kanyang lola ang naging binhi. So yun yung naging susi, naging binhi sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Isang buhay na patotoo ng legacy of faith na naipasa hindi sa kayamanan o yaman ng mundo, kundi sa pagpapamana ng pananampalataya. Mga magulang, mga kapatid, anong uri ng pamana ang iiwan natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga kabataan ng henerasyong ito? No? Yes, mas maganda po na kung may maipapamana tayong kayamanan, welcome na welcome ito sa ating mga anak. No? Pero kung meron man pong mas maganda na maipapamana natin sa kanila ay ang pananampalataya. Ipamana natin ang pananampalatayang ito, ipasa natin ito sa ating mga anak, sa ating mga apo at sa mga susunod na henerasyon. Nawa po ay maging buhay natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. At nawa ay maging buhay ito sa ating buhay, sa buhay ng ating mga anak at mga apo, na sa bawat pagbabasa nila nito, sa bawat pananalangin nila, ay mas maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. At ang kanilang pananampalataya ay kanilang maramdaman sa bawat araw. Mga kapatid, simulan natin ngayon ang pagbuo ng isang pamana ng pananampalataya. Ang pamanang ito ay tiyak na magtatagal, magpapalakas, at magdadala ng henerasyon patungo sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na nagpaalala sa amin ng kahalagahan ng pagpasa ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Salamat sa paalala na ang pananampalataya hindi lamang sinasabi, kundi isinasabuhay, itinuturo at isinasama sa araw-araw naming pamumuhay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pusong bukas sa inyong mga utos. Turuan niyo po kami na itanim ang inyong salita sa aming mga puso at mula rito, lumago ito sa aming pamilya, sa aming mga anak at sa mga taong aming inaabot. Bigyan niyo po kami ng tiyaga at karunungan upang turuan sila ng may malasakit, may halimbawang buhay at may pananalangin. Tulungan niyo po kami maging ilaw sa aming tahanan na sa bawat usapan, sa bawat hakbang at sa bawat pagkakataon, maipadama namin ang inyong presensya. Tinatagubilin po namin sa inyo ang aming mga anak, mga kabataan at bawat henerasyong susunod sa amin. Gamitin niyo po sila upang mas lalo ka pang makilala ng mundo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating offertory. Ito ay isang malaking bahagi ito ay isa rin sa mahalagang bahagi ng ating pananambahan. So sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, hindi naman tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki yung binibigay natin. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung kung gaano kabukal ito sa ating puso. So, maaari na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go.
shaking together and running over and give, and it will come back to you when you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy. Tayo po ay and a manalangin. smile on your face. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Sa mga sandaling ito, kami ay buong pusong naghahandog ng aming mga kaloob, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pasasalamat at pagsamba sa iyo. Naway gamitin mo ang mga handog na ito upang mapalawak ang iyong kaharian at matulungan ang mga nangangailangan. Pagpalain mo po rin po ang bawat pusong nagbigay, maging sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dako na po tayo sa announcement and acknowledgements. So, first of all, I would like to welcome and thank each and every one of us because your presence is greatly appreciated here. So, i-acknowledge ko rin po ang mga tumayo dito sa ating harapan, ang mga si Pastor Rafi bilang ang ating tagapagmensahe and si Miguel Obmerga bilang scripture reading and yours truly sa MC and call to offering. I would also like to acknowledge the praise and worship team na nag-lead sa ating praise and worship. So, our leaders for next Sunday is, so for our MC is Alexis Vasquez, and also call to worship is Alexis Vasquez, and for our offertory is Sis Lemmy Venus, and for our scripture reading is Brother Henrik Malang, and for our announcements also Alexis Vasquez. So, church activities is prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. So, I would like to encourage everyone to attend the prayer meeting if wala naman po kayong ginagawa. So, next activity is for youth small group every Saturday 4 p.m. and Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. So, I would also like to thank the sponsors na nagbigay nung last Sunday, which is the Miranda family. And for our sponsor for this Sunday is the Taton family. So next is Dawn Watch every Saturday at 5:30 p.m. So for the May cleaners, ayan naman po. So kahapon po ay ang mga women's. Thank you po sa mga women's na naglinis sa church na ito. And for next Sunday po is ang ating mga young pro. So happy birthday sa mga mag-birthday ng May. So we have first May 4, which is Ate Eliza Malang. So that's today. So happy birthday. Happy birthday to you. We have next is May 5, which is Sophia Domdom, and next is Happy birthday May 10, Hannah Losada. So that's all for our announcement. Sino? May 6? Oh, so we have May 6, Janelle 10? Alden Ridge. So, wala na po ba? May 8 si... May 8. May 8 po pala si Sofia. So, wala na po bang announcements? Kung wala na po, dako na po tayo sa ating communion. So, tayo na po ay maghanda upang ipagdiriwan ang banal na hapunan ng Panginoon. Ang communion ay isang paalala ng ating tipan sa Diyos. Ang kanyang sakripisyo sa krus at ang pang-ibig niyang walang hanggan na ipinagkaloob niya sa atin. Ito ay isang pagkakataon upang mapasalamatan at muling magsuri ng ating pananampalataya. Muli po ay tinatawagan ko po si Pastor Rafi Malang para sa ating Holy Communion. Ang ating pong scripture reading ay makita natin sa Luke chapter 22, verses 19 to 20. Kung meron po kayong mga Bible, samahan niyo po ako sa Luke 22, 19 to 20.
Tayo po tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Luke 22:19-20. Buksan po natin ating mga Bibles at mga holy cellphone. And let's open it sa Luke 22:19-20. Sabi diyan, "And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na kami po ay makapag-celebrate ng Holy Communion. And we thank you, Lord, na sa amin pong kalagitnaan, alam namin na kayo po ay naririyan at ang inyong presensya ay kasama namin sa pag-celebrate at pag-remember ng inyong Holy Communion, Panginoon. Gamitin niyo nga po itong mga elementong ito na sa aming harapan na sinet aside for this special purpose, Panginoon, upang maging instrumento ng aming pag-alala sa inyong katawan na nabayubay doon sa krus at sa inyong dugo na tumigis upang linisin ang aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang mga elementong ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pupubulayan sa mga oras na ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayo makaupo. At this point po ay hayaan niyo pong pagbulayan natin ang mga talatang ito na sinabi ng Panginoong Jesus bago po siya ipinako sa krus. Ito po yung kanyang huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. At ito po yung ginagawa natin, sineselebrate natin, inaalala natin every first Sunday of the month. So, bakit ba tayo mayroong communion? Bakit ba tayo nagsaselebrate ng Holy Communion? Una po, communion reminds us of the covenant. Sa pamagitan po nito, pinapaalala po sa atin yung covenant, yung bagong tipan, bagong kasunduan. Sa huling hapunan, sinabi ni Jesus na yung saro ay simbolo ng bagong tipan sa kanyang dugo. Yung ginagamit natin ngayon ay grape juice sa isang maliit na saro. Pero nung panahon ng Panginoon Jesus, ito po ay grape juice din. Yung wine nila kasi grape juice yan. So, hindi pa ito yung fermented na nagiging alak, na nakakalasing. So, yung wine nila noon ay grape juice na hindi nakakalasing. So, sa pamagitan nito ay sinabi ni Jesus na ito yung magsisimbolize nung bagong tipan sa kanyang dugo. Yung bagong kasunduan. Kasi merong lumang tipan sa pamagitan ng Diyos at ng Israel. Ito naman, bagong tipan sa pagitan ng mga mananampalataya sa Panginoon Jesus at sa Diyos. So, ito yung bagong tipan sa kanyang dugo. Ang tipan na ito ay hindi batay sa mga mabubuting ginagawa natin. Kundi, itong tipan na ito, itong kasunduan na ito, itong covenant na ito, ay batay sa kanyang dugo. Tayo ay, dahil doon sa kanyang sakripisyo sa krus, tayo po ay pinatawad, nilinis, at binigyan ng bagong buhay. Hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil deserving tayo, kundi dahil sa kanyang pag-ibig at grasya. Because of His love and grace, tayo po ay pinatawad, tayo po ay nilinis, tayo po ay binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Kaya sabi niya, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Ito yung saro na nagsisimbolo ng bagong kasunduan sa pagitan natin at ng Diyos. At itong sarong ito ay tinigis o natigis para sa atin. Ayon sa Luke chapter 22, verse 22. So sa pamagitan ng communion, nire-remind tayo, pinapaalala sa atin na meron tayong kasunduan, meron tayong covenant. Itong bagong covenant na ito ay tipan sa kanyang dugo.
ang naging seal po nito ay ang kanyang dugo, no? Ang dugo ng Panginoong Kristo. Pangalawa, communion is a call to gratitude and worship. Bago niya binigay yung tinapay sa kanyang mga alagad, ang sabi doon, pinaghati-hati niya ito at pinagpasalamat sa Panginoon. So nagpasalamat ang Panginoong Jesus bago niya dinistribute yung tinapay doon sa kanyang mga disciples at bilang mga makikibahagi sa banal na hapunan ng Panginoon sa mga oras na ito, ganito rin po dapat yung ating maging attitude. Na tuwing tayo nakikibahagi doon sa tinapay at sa juice na nagsisimbolo sa kanyang katawan at dugo, ay sinasamba natin ang Diyos na nagbigay ng kanyang anak para sa atin. Ganito rin ang ating tugon, katulad ng ginawa ng Panginoon Jesus, ang ating tugon ay dapat pasasalamat. Hindi ito yung ating tinapay na kakainin mamaya at yung juice na ating iinumin, hindi po ito ordinaryong pagkain. Kaya nga po, ito isang sacred, ito isang sagrado na mga elemento na ginagamit natin tuwing tayo ay mayroong communion. Ito po'y banal na alaala ng kaligtasan. Ito pong tinapay at juice na nagsisimbolo sa kanyang katawan at dugo ay banal na alaala ng kaligtasan na nakamta natin dahil sa Panginoong Hesus. Sabi sa 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His indescribable gift. Pangatlo, communion is a personal and communal experience. Ang hapag ng Panginoon na hindi lang para sa isa, ito ay para sa buong katawan ni Kristo. Tayo'y nagkakaisa bilang simbahan at inaanyahan tayong muling italaga ang ating sarili sa buhay o sa buhay ng kabanalan, pag-ibig at pagkakaisa. So mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay bukas para sa lahat ng sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sa pagtanggap natin ang tinapay at ng saro, inaalala natin ang kanyang katawan na ipinako at ang kanyang dugo na nabuhos para sa ating kapatawaran. Sa sandaling ito, magkaroon tayo ng silent reflection. Saglit tayong manahimik at magsuri, mag-examine ang ating mga puso. At kung meron mang kasalanan tayong nagawa sa Panginoon, hingin natin ng tawad sa Diyos ang ating mga kasalanan at humingi ng kalinisan mula sa Kanya upang sa gayon sa ating pagkuha ng tinapay at juice ay gagawin natin ito sa karapat-dapat na kaparaanan. So let's take a moment of silence at kung meron tayong mga kailangang hingi ng tawad sa Panginoon, itong pagkakataon na tayo humingi ng tawad sa Kanya at hilingin natin na pakalinisin niya tayo sa lahat ng karumihan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na minsan pa'y makasama namin kayo sa pamagitan po ng pag-celebrate at pag-reflect sa inyong banal na hapunan. At inaalala namin, Panginoon, ang inyong sakripisyo doon sa krus, na kung saan sa pamagitan nito kami po ay nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa pagkakataong ito, habang kami po ay nasa inyong harapan, nais po naming ilapit sa inyo ang aming mga sarili, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po ang aming mga puso, ang aming isipan sa lahat ng karumihan, Panginoon. Kung may mga kasalanan nga po sa aming mga puso, sa mga oras na ito, amin po itong hinihingi ng kapatawaran at humihingi po kami ng kalinisan mula sa inyo, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pakibahagi sa banal na hapunan ito. Salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay
tatawagin po natin sina Pastor Vlad at si Pastora Jenny. Halika rito. Kasama ka na. Para i-distribute itong ating mga tinapay at juice. And he took the cup. Tayo po ay tumayo. And he took the bread, gave thanks, and broke it. And gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Ito ang katawan ni Kristo na binigay para sa atin. Tanggapin natin ito ng may pasasalamat. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Ito ang dugo ni Kristo ng bagong tipan na ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong presensya na aming naranasan
sa aming buong pananambahan, sa buong programa ng aming pananambahan, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na ginamit ninyo sa araw na ito, sa pananambahan na ito. Salamat po sa inyong salita at nawa ito'y tumimo sa aming mga puso at magturo sa amin kung paano po ipapasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Tulungan niyo po kami na hindi lamang po kami maging tagapakinig, kundi kami rin po ay maging tagapagsagawa o tagatupad ng inyong kalooban. Patuloy niyo po kaming baguhin, gamitin at pagpalain upang ang aming mga buhay ay maging buhay na patotoo ng inyong katapatan. Sa amin pong pag-uwi, samahan niyo po kami at ilayo sa anumang kapahamakan. Nawa po ang mga aral at biyayang aming natanggap ay aming maisabuhay sa aming mga tahanan at sa aming mga komunidad at sa lahat po ng aming mga pinupuntahan. Ito nga po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, naway ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoon Kristo at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ang sumaating lahat upang tayo mamuhay na may pananampalataya, magpasa ng pananampalataya at magningning bilang liwanag sa ating henerasyon. Pagpalain kayo ng Diyos at samahan sa buong linggong ito. Amen at amen. God bless you all. Magandang umaga sa ating lahat.